Magandang araw mga bata! Nandito na namang muli si Teacher Rona upang samahan kayong mag-aral at matuto sa isa na namang panibagong aralin sa asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao. Ang ating aralin ay tungkol sa pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Ito ang aralin para sa ika-7 hanggang ika-8 linggo ng ating unang markahan. Handa na ba kayo? Nakilala mo sa nakaraang aralin ang mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya. Naalala mo pa ba ang mga gawaing iyon? Patuloy mo lang na gawin ang mga ito upang lalo kayong maging masaya. Ngayon naman, matututuhan mo ang isagawa ang mga kilos na mas magpapalapit sa inyo sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang matutukoy mo ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Kabilang dito ang pag-aalala sa mga kasama sa bahay at pag-aalaga kung sila ay may sakit. Kung nakaraan natin na aralin ay tungkol sa pagkakabuklod ng pamilya, ngayon naman ay tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Mahal mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Paano mo masasabi o maipakikita na mahalaga sila sa iyo? Tingnan nga natin kung paano ninyo naipakita o maipakikita ang pagmamahal at malasakit sa inyong kapamilya sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Kumuha ng lapis at papel at sabay-sabay natin itong sasagutan. Ang gagawin ay, sa iyong sagutang papel, iguhit ang thumbs up kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya, at thumbs down naman kung hindi. Okay, handa na ba kayo? Number 1. Pagtulong sa nanay sa paghuhugas ng plato. Nagpapakita ba ito ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iyong nanay? Kung ang inyong sagot ay thumbs up, magaling! Tama ang inyong sagot. Ang pagtulong sa nanay sa paghuhugas ng plato ay nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa inyong nanay. Okay, pangalawa, pambubulas sa kapatid na may sakit. Ibig sabihin ng pambubulas, kinukutya ang kapatid. Pinagsasabihan ng hindi maganda. Ito ba ay pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isang kapatid na may sakit? Ano ang iguguhit ninyo? Kung ang inyong sagot ay thumbs down, mahusay. Hindi ito nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa kapatid na may sakit. Dapat ang kapatid na may sakit ay inaalagaan. Okay, number 3, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Ang sagot ay, syempre, thumbs up. Ang paggamit ng po at opo ay nagpapakita na ikaw ay nagmamahal o may malasakit sa iyong kapamilya o sa iyong kausap. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Mahalaga ba ang pagmamahal at malasakit sa kapamilya? Ang sagot ay, opo, mahalaga. Kaya tandaan natin mga bata, mahalaga ang pagmamahal at pagmamalasakit dahil ang mga ito ang nagpapatibay sa ugnayan ng bawat isa. Mahalagang maipadama o maipakita mo ang mga ito sa kanila. At ilan sa mga paraan ng pagpapakita ng malasakit sa mga kasapi ng pamilya ay ang mga sumusunod. Una, pag-aalala at pagtulong sa oras ng pangangailangan. Halimbawa, kung ang iyong lola ay may sakit, so nandyan ka para tulungan ang inyong lola.
o di kaya kahit sino sa kasapi ng pamilya. Kung sila ay nangangailangan at kaya mo namang tumulong, so dapat tayo ay tumulong. Ito ay isang tanda na ikaw ay may malasakit sa kanila. At kung may malasakit ka sa kanila, ibig sabihin, mahal mo ang iyong mga kasapi sa pamilya. At isa pang paraan ay pagsunod sa utos o pakiusap. Okay, ayan, kung nakikita ninyo, yung nanay pinagsasabihan ang kanyang anak o siguro inuutusan siya. So kapag kayo ay sumunod sa mga payo, sa utos, sa pakiusap ng kahit na sino sa kasapi ng inyong pamilya, ito ay isang paraan na ikaw ay may malasakit at pagmamahal sa kanila. Narito pa ang ibang halimbawa. Pag-aasikaso sa may sakit. Ayan, hindi lang porkit ikaw ay anak, si nanay na lang lagi ang mag-aalaga sa inyo. So, dapat din kapag may sakit ang inyong nanay o tatay, dapat din naalagaan natin sila. Okay? Pagngiti at pagyakap sa miyembro ng pamilya. Ayan. At syempre yung pagmamano. Nagpapakita din yun ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Nais mo bang malaman kung paano ito na ipakikita sa tunay na buhay? Halika, pakinggan natin ang isang kwento tungkol sa pamilyang Cross. Handa na ba kayo makinig? Ang pamagat ng ating kwento ay ang pagmamalasakitan sa pamilya. Alamin natin kung paano ipinakita o ipinadama ng mga anak ang malasakit at pagmamahal sa kanilang magulang. Ang mag-asawang Manny at Annie ay biniyayaan ng dalawang anak. Yan, ito si Ginoong Manny at ito naman si Ginang Annie na may dalawang anak na sina Sophie ang panganay at si John naman ang bunso. Marami ang natutuwa sa dalawang bata. Lumaki silang mababait, maaalahanin at matulungin din sila. Ayan, dahil sa kanilang magandang katangian, marami ang natutuwa sa dalawang bata. Isang araw, nagkasakit ang kanilang nanay. Sa halip na lumabas upang makipaglaro, nanatili sila sa loob ng bahay. Sa oras ng merienda, ipinaghahanda ni Sophie ng tinapay at juice si Aling Annie. Pinainom niya ang ina ng gamot matapos kumain. Ginagawa niyo rin ba yun sa inyong nanay kapag ito ay may sakit? Tinawagan din niya ang kanilang tatay upang ipaalam na may sakit ang kanilang nanay. Habang wala pa si Mang Manny, ay inaalagaan din ni Sophie ang kanyang nakababatang kapatid. Tahimik na naglalaro ang magkapatid habang nagpapahinga ang kanilang ina. Ilang oras pa ang lumipas ay dumating na rin ang kanilang tatay. Masaya ito sa ipinakitang pagtutulungan ng magkapatid. Kinabukasan, magaling na si Aling Annie. Sama-sama silang nagsimba at nagdasal upang magpasalamat sa Diyos. Namasyal din sila matapos magsimba. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Okay, kumuha ng lapis at papel at sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Tingnan natin kung natandaan ninyo ang ating kwento. Sagutin ang mga tanong batay sa kwentong inyong napakinggan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Okay, letra lamang ang isusulat sa inyong papel. Number 1. Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya Cruz? Sino-sino ang mga kasapi ng pamilya Cruz? A. Mang Manny at Aling Annie. B. Sophie. C. Johnny. D. Mario. Sulat lamang ang letra ng tamang sagot. Pangalawa, ano ang nangyari kay Aling Annie? Ano ang nangyari kay Aling Annie? A. Umalis ng bahay.
B. Nagkasakit. C. Nagtinda ng gamot. D. Nag-alaga kay Sophie. Okay, pangatlo. Ano-anong kilos o gawain sa kwento ang nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit? A. Pag-aalaga sa may sakit. B. Paghahanda ng pagkain. C. Pagpapainom ng gamot. D. Lahat ng nabanggit. Okay, muli, letra lamang ang isulat sa inyong sagutang papel. Nakilala mo ang mga kilos ng pagmamalasakit. Natunghayan mo rin kung paano ang mga ito na ipakita ng Pamilya Cruz. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iyong sariling kilos o gawi sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Ang gagawin lamang ay lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawaing nakasaad. Okay, halimbawa ako ang magsasagot nito. So ang gawain ay inaalagaan ko ang may sakit sa aking pamilya. So kailan ko nga ba ito ginagawa? Madalas ba? Minsan o hindi? So dahil minsan ko lamang ito nagagawa dahil may trabaho ako, so dito sa minsan ko ilalagay ang check. Okay, pangalawa, tumutulong ako sa gawaing bahay. So dahil tumutulong ako palagi, so sa madalas ko na hanay ito, ilalagay ang check. Nakangiti ako at hindi nagdadabog kapag inuutusan. Ayan, madalas kong ginagawa yan. Nakangiti lang ako kapag ako at inutusan. Magalang at hindi pabalang ang aking pagsagot sa magulang. Ayan, madalas din. Nagpapasalamat ako at nagsasabi ng I love you sa aking mga magulang. Okay, check din sa madalas. So, nasa sa inyo mga bata kung kailan nyo ginagawa, madalas ba, minsan o hindi yung mga nabanggit na gawain. Good luck! At para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 4, sa tulong ng iyong mga magulang o guardian, kumplituhin ang pangako sa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng mga gawain sa itaas na nilagyan mo ng check sa hanay ng minsan o hindi. Sulat ito sa iyong sagutang papel. So may kaugnayan ito doon sa ginawa natin kanina sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Okay, nakasaad dito sa pangako ay ako sipat lang. Nangangako ako na madalas ko nang ipakikita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa pamamagitan ng. Okay, kung ako ang sasagot dito, so ang isasagot ko ay ako si, pangalan ko ay, kunwari ang pangalan ko ay Rona. Ako si Rona, si, or Donya. Ayan. So, isulat nyo lang ang pangalan ninyo dito sa unang patlang. Nangangako ako na madalas ko nang ipakikita ang pagmamahal at pagmamalasakit sa pamamagitan ng pag-aalaga, sa kasaping may sakit. Ayan. So, isusulat ko lamang dito kaya ito ang sinulat ko dahil ito yung gawain na nilagyan ko ng check sa minsan. So, minsan ko lang siya nagagawa dahil nga may trabaho ako. Okay. Maaaring magpatulong sa inyong mga magulang o nakatatandang kasama sa bahay. Good luck! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, punan ng angkop na kilos o gawain ang sumusunod na sitwasyon. Piliin sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.
Muli, sagot lamang o letra lamang ng tamang sagot ang isusulat sa inyong papel. Okay, halimbawa sa number 1. Umalis ang iyong nanay at inihabilin sa iyo ang nakababata mong kapatid. So ano ang gagawin mo? A. Aalagaan ko ang aking kapatid. B. Babantayan ko siya. C. Susunod ako at bibili sa tindahan. D. Iaabot ko ito. E. Ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. F. Tutulungan ko sila. Okay, ano ang gagawin mo? So, ang tamang sagot ay letter B. Babantayan mo ang iyong kapatid. Babantayan ko siya dahil nga aalis yung nanay. At inihabilin sa iyo ang iyong nakababatang kapatid. Okay, number 2. May sakit ang iyong kapatid. So, anong gagawin mo? Siyempre, aalagaan ang kapatid. So, letter A. Number 3. Ipinaaabot ng iyong tatay ang kanyang gamit sa pagkukumpuni. Ano ang gagawin mo? A, B, C, D, E, F. Okay, syempre iaabot. So, letter D. Ayan o, iaabot ko ito. Okay, kayo na ang magsagot sa natitirang bilang. Nauubusan ng sangkap sa pagluluto ang iyong nanay at inutusan kanyang bumili. 5. Abala ang lahat sa paglilinis ng bahay. Okay, good luck! Natukoy mo ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kasapi ng iyong pamilya. Sinagot mo rin kung madalas, minsan o hindi mo ginagawa ang mga ito. Kaya, maliban sa pangako, mainam na maisip at maisagawa mo ang mga kilos at gawain ito. Magmalasakit at magmahal sa mga kasapi ng pamilya. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 6. Pumili ng 2 o 3 kasapi ng iyong pamilya. Isulat ang bawat isa sa bawat pitak. Maaari mo rin silang iguhit at pangalanan. Sa katapat na bahagi, isulat ang mga kilos at gawain na ipakikita o gagawin mo upang maipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Tingnan natin ang halimbawa. Okay, ayan. Ang halimbawa niya ay si Tatay Melo. So, maaari mong iguhit dito si Tatay. Dito mo siya iguguhit at isusulat yung pangalan niya. Tatay Melo. So, ang halimbawa na ikikilos o gagawin mo ay magmamano ako sa tuwing siya ay darating galing sa trabaho. Ikukuha ko siya ng tubig na maiinom o ipagtitimpla ng kape. So, dito mo itong halimbawa na to, dito siya isusulat. So, itatapat mo lang dito sa ikikilos o gagawin ko. Halimbawa, yung susulat ko dito ay si Kuya. Si Kuya Dino. Ayan. So, ang gagawin ko ay susundin ko, ilalagay ko kunwari, susundin ko ang mga payo niya. Ayan. Mga payo niya. Ayan. So, yan lang po ang gagawin dito sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Good luck! Lagi natin tandaan mga bata, ang wastong kilos o gawi na nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat kasapi ng iyong pamilya. Kailangan ng iyong pamilya ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa bawat kasapi. Dahil ito ang nagsisilbing pundasyon ng pagkakaroon ng masayang pagsasama. Kung merong pagmamahalan at pagmamalasakitan sa bawat isa, syempre, ang pamilya ay magiging masaya. So, walang gulo na mangyayari. At para sa huling gawain,
Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sa iyong sagutang papel, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Isulat ang mali kung hindi. So, ang makikita ko sa inyong papel ay ang sagot na tama at mali. So, maglagay lamang ng bilang 1 hanggang 5. Okay, number 1. May sakit ang nanay ni Leo, kaya inaalagaan niya ito. May sakit ang nanay ni Leo, kaya inaalagaan niya ang ina. Tama kaya ang ginawa ni Leo o mali? So, isulat sa number 1. Pangalawa, hinahayaan ni Lani na maglaro ang kanyang kapatid dahil abala siya sa panunood ng telebisyon. Pangatlo, pagdating ng tatay ni Lance mula sa trabaho ay inabutan niya ito ng tsinelas na pamalit sa sapatos. Pangapat, agad na sumunod si Lexos nang siya ay inutusan ng kanyang nanay. At ang panglima, ipinagawa ni Leia sa mas nakababatang kapatid ang gawaing inutos sa kanya. Muli, isulat lamang ang tama o mali. Okay, tandaan natin mga bata, mahalagang maipakita o maipadama ang ano kaya ang nawawala dito? Okay, ang sagot ay pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong pamilya. Ang simpleng gawain na pagsunod at pagtulong ay palatandaan na isa kang mabuting bata. Kinalulugdan ng Diyos at ng lahat ang ano kaya ito? Batang mabait. Okay, basahin nga natin ulit ng sabay-sabay. Mahalagang maipakita o maipadama ang pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong pamilya. Ang simpleng gawain na pagsunod at pagtulong ay palatandaan na isa kang mabuting bata. Kinalulugdan ng Diyos at ng lahat ang batang mabait. Okay, hanggang dito na lang ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako si Teacher Rona. Hanggang sa muli, paalam!